Simulan na po natin. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating Bible study sa tennis court. I hope na yung mga partners ko sa tennis ay makapag-login at nagla-login na para po sa ating Bible study which we conduct every Thursday. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay the day of the Lord is coming. Gising na ba tayo? Or gising na? Gising na. So, titingnan po natin ang bago ko po basahin ang verses na ating gagamitin sa umagang ito ay gusto ko pong bibigyan ng outline kung ano pong pag-uusapan natin ngayon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pagdating ng Panginoon. Ano ba yung mga confusion nitong pagdating ng Panginoon ay kasi mayroon pong dalawang nagkasalungat o parang mga questions dito kung ang pagbalik ba ng Panginoon ay isang araw lamang o isang mahabang event na parang sinasabing the day of the Lord. So, bibigyan natin ng biblical perspective ang mga nakalagay dyan. Tapos, titingnan natin yung dalawang klase ng mga tao during that time. At the same time, yung comfort po na maibibigay sa ating pag-aaral na to. So, I hope you can log in now. Kung hindi man, ay papasa na lang natin ito sa ating group doon sa ating Golden City Tennis Court. Mamaya din po ay magkaroon tayo ng messenger chat for our Bible study. So, babasahin ko po ang aking verse sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5. Ang ating pong babasahin ay 1 to 11. 1 Thessalonians 1 to 5, 1 to 11. The day of the Lord. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman. And they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of the darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you are also doing. So, babasahin ko pa rin po sa Tagalog habang pumapasok pa yung iba. Nakasulat dito sa unang Thessalonica chapter 5, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong na naramdaman ng babaeng manganganak. Ngunit hindi tayo mabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na dadating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi na panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba, kung gabi karaniwang natutulog ang tao at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan,
kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay ng kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpapaalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat muli Lord na sa araw ng Thursday, ang mga partners namin sa tennis court ay magkaroon ng Bible study. Although this is online, alam po namin Lord na ginamit mo rin ito upang mabahagian po Lord ang mga tao sa tennis court at ibang tao rin na makikinig nito Lord. Salamat po sa pribilehiyo na binigay mo sa akin upang maipahayag po Lord ang iyong mga salita. Bigyan mo ako ng gabay, ang banal na Espiritu po Lord ang magsasalita para sa akin. At ganoon din po sa aming makikinig. Buksan mo Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli Lord at dalangin namin ito Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Muli, magandang umaga po mga partners. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po the Day of the Lord. Katulad ng aking introduction kanina, bibigyan ko po ng tatlong aspeto ito sa ating pag-uusap. Unang-una po ay dapat tingnan natin kung ano yung pagdating ng Panginoon. Tingnan natin yung mga verses ng pagdating ng Panginoon kasi sinasabi dito the Day of the Lord. Whether it is one day or iyan ay group of the days or parang isang bulto ng panahon na dadating ang Panginoon. Ang pangalawa ay dapat titingnan natin ano yung mga klase ng tao na nandoon sa kapanahonan na yon at saan tayo nakabilang doon sa mga tao na yun. Kasi importante po na kailangan nating malaman kung ano yung mga klase ng tao doon upang makita natin kung saan tayo kabilang. At ang pangatlong aspeto po na pinaka-importante na dapat itong gospel na to, itong ating pag-aaralan ay magbibigay sa atin ng comfort sa kapanahonan ngayon, lalo na sa pandemic, sa kapanahonan ngayon na parang hindi natin malalaman kung ito ba talaga ay ito ba ay simula na o hindi pa ito simula. So, unang-una po bibigyan natin ng concern yung aking unang aspeto na ano ba talaga itong pagdating ng Panginoon, no? The Day of the Lord, no? Kasi marami pong confusion dito. Ang una pong confusion ay malalaman ba talaga natin, mayroon ba talaga mas mga signs ang pagdating ng Panginoon o bigla na lang dadating ang Panginoon? Pangalawa, mayroon pong dalawang aspeto dito na mayroon tinatawag na rapture na babasahin din po natin mamaya na kukunin ang mga mananampalataya tapos dadating yung tribulation o yung the day of the Lord tapos pagbalik niya, yun na yung second coming. So, ang point na itong pagtuturo na to ay hindi para i-divide ang mga Kristiyano, ngunit ito po ay bibigyan natin ng kalinawan. Ang pinaka-importante doon yung sa bandang dulo na magbibigay ng comfort and gospel sa ating mga buhay. So, sabi dito, di-define natin na the day of the Lord is mayroon talagang tribulation na magaganap, no? At mayroon pong panahon na yan po ay talagang ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit doon sa mga tao kasi that is the wrath, no? The wrath na doon ibubuhos. So bibigyan natin ng perspective kasi dito po makikita natin na concerning the times and the season, brethren, you have no need that I should write to you. So unang-una po, si Pablo po ay sinulat niya ito sa mga taga-Thessalonica. Sa kanyang, ang Thessalonica group ay isang mission church niya ni Pablo, although mga ilang weeks lang siya na doon, mga about 3 weeks lang siya nagturo doon, pero meron din siyang mga follow-up na mga tinuturo doon. Tinuruan niya regarding talaga about the second coming of Jesus Christ. Kaya nga ang unang mga katanungan doon sa 1 Thessalonians, anong mga mangyayari sa mga patay namin ng mga kamag-anak na nanampalataya sa iyo? Pagdating mo ba ay kukunin mo sila? Kasama ba sila yung namatay? Kaya yung ang ating bibigyan ng diin mamaya. At sa 2 Thessalonians naman ay tinanong din nila na nalilito din sila kung dumadating na yung tribulation. Kaya ang source of confusion dito ay dalawa, no? Unang-una, magkahiwalay ba talaga yung pagkuha ng mga believers na ira-rapture? Ibig sabihin na ira-rapture, kukunin sila at kasama sila ng Panginoon, tapos papasok yung Great Tribulation na doon maghihirap ang tao kasi doon ibubuhos ng
ng Panginoon ng kanyang wrath sa mga tao. At tapos, mayroon pang second coming. No? So, titingnan natin dito, masasagot natin yan kung bubuksan natin sa Matthew. Nasasabi dito sa Matthew, immediately after the tribulation, Matthew chapter 24 verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken. The sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all tribes of the earth will mourn, and you will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from the one end of heaven to the other. So dito pinapakita sa Matthew 24 verse 29 na talagang kitang-kita. Kasi sabi dito, the sun, the tribulation, immediately after the tribulation. So, ibig sabihin nun, meron tribulation talaga. Sabi niya, those days the sun will be darkened. So, talagang makikita ang pagbabalik ng Panginoon. Pero kung titingnan natin dito sa verse 36, Matthew 24 verse 36 din, sabi dito, but on that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as of the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them away. So also will come of the Son of Man be. No? So parang, ito yung parang confusion. Kasi dito sa verse 36, parang hindi malalaman. Parang ang English ka dito, imminent, impending, parang death na hindi mo malalaman kung kailan siya dadating. Yung parang imminent, hindi natin malalaman. Pero doon naman sa verse 29, parang malalaman mo kasi after the tribulation daw, biglang didilim, no? Mawawala yung mga buwan, saka dadating yung Panginoon. So yun yung confusion na magbibigay sa atin ng parang ano ba talaga? Biglaan ba talaga ito? Or makikita natin yung mga signs? So, in order to resolve that, dapat sabihin na dito din sa sabi niya dito sa verse 2 ng ating verse, for you yourselves know perfectly the day of the Lord, so come as a thief in the night. So, although sinasabing the day of the Lord dito, this concerns about a group of days, no? Kaya nga pwede nating kasabi dito na parang kung titingnan natin yung Daniel 9, hula ni Daniel, mayroon talagang 7-year tribulation. So, lalagay natin nun na this is the year of, mayroong year of 7 year of tribulation na doon sa first aspect na rapture, kukunin ng Panginoon yung mga banal o mga believers at isasama niya doon sa langit. Tapos, nandun na sa langit, nagkaroon doon ng Bema Judgment, marriage of the Lamb. Tapos, after the 7-year tribulation, babalik siya together with His saints. No? So, titingnan natin ang mga verses sa rapture kasi ito yung verses sa rapture. 1 Thessalonians chapter 4, akyat lang, baba lang po tayo, sabi niya, but I do not want you, 4:13 ng 1 Thessalonians din, nasa kabila lang side. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Kasi ang concern ng mga Thessalonians, ano mangyayari doon sa mga namatay? Fallen asleep is the euphemism of death, no? Lest your sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus Christ. 13. For this He say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. So, tayo daw mga buhay na nanampalataya ay susunod sa mga namamatay. Verse 16. Ito na yung rapture na sinasabi ko. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God,
and the dead in Christ will rise first. Then he who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus he shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. So, bibinigyan ni Pablo ng comforting words ang mga taga-Thessalonica na huwag kayong mag-alala na nag-alala kayo sa mga patay ninyong mga kamag-anak. Dadalhin din niya ng Panginoon kasi sa isang iglap, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, the dead in Christ, yung mga nanampalataya kay Kristo, will rise first, noong una, then we who are alive and remain shall be caught up, ibig sabihin, is a snatch, no? To meet the Lord in the air, and those we shall always be with the Lord, therefore comfort one another. Kung titingnan natin doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 or 50, 1 Corinthians chapter 15, ito din pong isang verse sa rapture. Now this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the corruption inherit incorruption. Verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible and shall be changed. Katulad nung kanina rin sa 1 Thessalonians chapter 4, no? For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal shall be put on immortality. Kasi doon po nakikita na we'll be glorified, mapag-change itong ating body. So, meron din po doon sa John 14, verse 1 to 6, sabi nun, let not your hearts be weary, no, be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also, that where I go, you know, and the way you know. At sinabi ni Thomas, Lord, we do not know where you're going. How can we know the way? At ang famous verse na in the verse 14, verse 6 ng John, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That is the promise of Jesus Christ na siya ay aalis, ihanda niya, will prepare a place for us, at babalik siya. Ito na ngayon kukunin natin. So, pagkatapos naman dito, titingnan natin yung second coming. Yung second coming, titingnan natin sa Revelations chapter 19. Sabi ito, Revelation chapter 19, verse 11. Christ on a white horse. Ito yung second coming ni Jesus Christ. Now I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and make war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written on no one knew except himself. Verse 13. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. 14. And the armies, take note, and the armies in heaven, clothes in fine linen, white and clean, followed him on white horse. Now out of his mouth goes a sharp sword, and with it he should strike the nation, and he himself will rule with a rod of iron. He himself spreads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God, and he has on his robe and on it the name written, King of Kings and Lord of Lords. Dito makikita natin na bababa ang Panginoon with a white horse, no? Kaupo siya sa white horse, kasama niya and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean. So, titingnan natin yung verse 8 ng 13:8 kasi white linen, no? 19 verse 8, sabi nito sa 19 verse 8, and to her was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.
Alam po natin, na tinuro na po natin yan, na those who believe in Jesus Christ, mayroon pong justification, He will impute His righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ na nakakapasa lamang sa standard ng Panginoon, yun ang i-impute sa atin. Kaya ang pagtingin ng Panginoon sa atin, that is why we are declared righteous, not because of righteousness, but because of the righteousness that is within us from Jesus Christ. Yun yung symbolism dito, the white linen. So kung titingnan mo dito, sino yung mga kasama ni Jesus Christ pagbalik niya? Sabi dito, the armies in heaven, clothes in fine linen. Ang ano dito, they are the angels and the saints or the mga believers na na-rapture doon sa una, kasama niya doon, nagkaroon ng judgment doon at saka marriage of the Lamb, tapos bumalik doon sa second coming. So, mga kapatid, kaya ko in-explain ito kasi ang point dito, the day of the Lord ay dadating. No? The day of the Lord ay dadating. At doon sa the day of the Lord, mayroong comfort doon at mayroong wrath doon. Mayroong wrath doon na ibubuhos ng Panginoon doon sa 7-year tribulation na yan sa mga taong maiiwan dito sa mundong ito. Ang bibigay natin dito, although mayroon pang wrath na dadating talaga doon sa eternal, doon after sa white throne judgment talaga na itatapon na yan doon sa dagat-dagatang apoy. No? Kailangan din nating maintindihan, ano ba talaga, may comfort ba talaga tayo? Kasama ba talaga tayo dito sa wrath, no, sa 7-year tribulation or tribulation? So bubuksan natin ang ating mga Biblia dito sa Revelations 3:10, no? 3:10. Sabi dito sa Revelations 3:10, Revelations 3:10, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. So sabi niya, kasi kayo ay naniniwala sa akin at nag-persevere kayo sa aking mga commandments, ialis ko kayo sa hour of trial which shall come upon the whole world. No? So mayroong tribulation talaga na dadating. So, ang ano natin dito, ito yung pre-trib stand na dadating ang Panginoon, kukunin niya ang mga believers ng Panginoon doon sa before the tribulation, 7-year tribulation, tapos ibubuhos ng Panginoon ang kanyang wrath dito sa mundong ito. Matatagpuan yan sa Revelation chapter 4 at chapter 5, 6, 7 hanggang 18. Doon mahaba yan, daming chapters yan, doon makikita mo talaga kung gaano kahirap ang buhay na yan. At doon lalabas yung mga Antichrist, at doon mayroong one word system na in-explain ko rin kagabi doon sa ibang sermon. No? Makikita nyo rin. Makikita natin na mayroon talagang tribulation. Ngayon, makikita din natin dito sa ating binasa din, sa 5:9, sabi dito, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. So, ang ating pong bibigyan ngayon ng diin, ang ating pong, although in-explain ko lang yan, para mayroon tayong perspective, kasi ngayon, macro talaga yan, we are now on the church age. No? Kasi alam po natin, ang gospel ay nireject yan ng mga Israelites, pagdating ni Jesus Christ, nireject nila yan. Kaya nga nalipat sa mga Gentiles. Tayo yung mga Gentiles ngayon, nalipat sa atin yung gospel na yan. Kaya mayroon tayong chance na magbahagi, mayroon tayong pag-asa ngayon kasi binigay yan sa mga Gentiles. At pagdating ng tribulation, babalik ulit siya doon sa mga Israelites. At maliligtas nga, mayroon mga verses doon na hindi ko nabubuksan. 1/3 of Israel will be saved right away. Kasi marirealize nila na si Jesus Christ ay really the Messiah na kanilang inaantay pero nire-reject nila. Kaya nga yung Isaiah 53, yun yung sasabihin nila na parang we first, yung parang pinatay natin, hindi natin malaman, pero he died for our transgression pala. So, di na natin bigyan ng pansin yan.
Ngayon, pero ang ano doon, during the tribulation, magigising yung mga Israelites. Pero meron lang akong basahin na isang verse sa Romans 11:26. Paborito to ni Raymond 11:26, sabi dito. 11:26 ng Romans, sabi nito. 25, simulan natin ng 25 para mayroong context. 11:25 ng Romans. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Mystery ito na hahayag. Lest you should be wise in your own opinion. That blindness in part has happened to Israel. Yung sinasabi ko, nire-reject blindness ng Israel. In part, hindi pa total yon. Until the fullness of the Gentile has come, no? And so all Israel will be saved. Hindi na natin pag-usapan mo yung Israel, pero ang ano dito, yung mystery na blindness in part has happened to Israel until the fullness of Gentiles. Tayo yung mga Gentiles. Ang ibig sabihin dito ng fullness of the Gentiles, ang sabi ng mga scholars dito, until the numbers of Gentiles na maliligtas ay mapufulfill na. Mayroong quota, sabi quote-unquote quota, na kung pupuno na yung, masisave na yung number of Gentiles na yan, ililipat na ulit doon sa Israel, no? So, kaya nga, dito makikita natin na ang pinaka-importante dito na malalaman natin, ano ba yung mga klase ng mga tao doon sa kapanahon na yan. So, babaling muna natin ang ating pananaw doon sa sinasabi ko mayroong rapture na makukuha yung mga believers doon. Kaya kung ikaw ay believer, hindi ka nadadanas ng 7-year tribulation. At doon ka na sa taas, mga dadanas dito ng ibang pagsubok, mayroon pa rin maliligtas dito kasi mayroon namang sinasabing tribulation saints. Ang saints kasi yung believers yan eh. Tapos dadating na yung second coming ni Jesus Christ. Kaya ang the day of the Lord dito, isa compose o parang isang season na dadating ang Panginoon. Kasi nga yung season natin ngayon, hindi pa naman ito the day of the Lord. Although, ang Lord naman talaga ang sa kanya naman ito. Pero, ibig ko sabihin, na dadating yung panahon na siya na ngayon yung, sa kanya na ngayon yung mga paghuhusga, pagko-comfort sa atin. Ngayon, pupuntahan natin dito kasi baka maubusan tayo ng oras, pupuntahan natin dito sa, ano ba yung dalawang klase ng tao doon? Sabi dito, verse 4, but you, brethren, are not in darkness. Verse 3, for when they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them as a labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. So, alam po natin, imminent ito, hindi natin mababantayan kasi parang bigla na lang dadating. No? Alam naman natin, mga anak na talaga yung woman, pero hindi natin alam yung exact talaga. Ganun din, alam natin malapit na ito, pero hindi natin mapapansin. Kukonsentrate tayo sa dalawang tao nito, dalawang klase ng tao. Mga partners, you brethren are not in darkness. No? Kung tayo nakarinig ng gospel at naniniwala tayo, nagsisi tayo sa kasalanan, we're not in the darkness. So that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light. If you believe in Jesus Christ, you are all sons of light. And sons of the day, we are not of the night nor of darkness. So, parang hinalitulad nito na Pablo na mayroong mga tao doon sa kadiliman at mayroong tao doon sa maliwanag. Kaya day and night ang kanyang illustration nito. You are sons of light and the sons of the day. We are not of the night nor of the darkness. Ito na ngayon ang gagawin natin. Therefore, let us not sleep as others do. Ang sleep dito, hindi ito euphemism ng kamatayan, pero parang hindi natin alam, no? Hindi natin, parang natutulog-tulog lang tayo. Kaya nga ang ating title The Day of the Lord is Coming, gising na. Awake, 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 no? For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as helmet of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through Jesus Christ our Lord. To our Lord Jesus Christ, who died for us, whether we wake or sleep, we should believe together with Him. So mga kapatid, katulad ng ating palaging Bible study na palagi kong sinasabi, na you have to believe on the gospel so that tayo ay makasama dito sa mga gising na.
Kasi kung ikaw ay tulog na tulog pa, mahirap yan, no? Tayo din, mayroon din tayong mga responsibility if we are Christians. Ang isang illustration nga dito ni Charles Haddon Spurgeon ay parang mayroon daw isang kriminal na bibitayin na siya, no? Bibitayin na siya. Mga ilang minuto na lang, ilang oras na lang, bibitayin na siya. Kabang-kabang ngayon yung kriminal kasi bibitayin na. Pero yung nagdadala ng pardon, kasi may mga pardon letter dati na dadalhin doon sa sheriff or sa magbibitay sa kanya. O kaya sa atin, mayroong panahon na ay tatawag yung presidente para maligtas yung kriminal na dapat bitayin. Tayo mga nagsasalita rin, mga preachers, patulog-tulog. No? Hindi natin binibigay yung pardon. Ito yung pardon, no? Huwag mong isama yan kung sino man yung tao na yan. Kabang-kaba na yung mga tao ngayon na kasama ba talaga ako doon sa mapaparusahan o hindi. Tapos hindi natin pinoproclaim yung gospel. Kasi yung gospel, yun yung pardon letter dapat. So dapat ihayag natin. Ito yung pardon letter. Na hindi yan dapat masama dyan na mamamatay. Hindi tayo patulog-tulog. No? Hindi tayo patulog-tulog. You have to preach the gospel na huwag kayo mga partners, huwag kayong sumama dito sa mapaparusahan. Huwag tayo doon sa night, dito tayo sa light. Kasi mayroong ito, ito yung gospel. The gospel that Jesus Christ died for your sins. Palagi kong inulit yan na ito yung gospel. God is holy. No? God is holy. He will not allow even one single sin in His kingdom. So, we are all sinners. Tayong mga tao, sinabi ng Bible, lahat tayo nagkasala. Wala pong nagsasabing hindi tayo nagkasala. Kasi nagsinungaling tayo, kung anong mga kasalanan ginagawa natin. And we are not qualified to go into heaven. Even our self-righteousness is not enough. Hindi yan papasa sa iyo kasi sabi na si Isaiah 64 verse 6 ay all our righteousness are filthy rags. Dirty yan, hindi yan makakapasa. So, without Jesus Christ, with even how many religious organization will join, mga ceremony, kung anong mga baptismal yan, pagsisimba, maski anong morality mo, maski anong ethical mo, maski anong philanthropy ka pa, hindi ka makakapasa doon sa standard ng God. Kasi, for all have sinned and fall short of the glory of God. You cannot pass the standard of God. That is why, this is the gospel, this is the pardon letter na in-illustrate ko. Jesus Christ came into the world to save sinners. Sabi nga ni Paul, Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am the worst. Si Paul na yan, worst na yan. Sinabi niya, worst pa siya, how much more to us na talagang di tayo kinakausap ng Panginoon. Si Paul, kinakausap na ng Panginoon yan. Kino-consider pa niya na siya ay sinners, worst sinners siya. Tayo pa kaya? So, you have to accept that we are sinner. Jesus Christ died for your sin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ito yung ipipresent natin mga partners. Ito yung gospel. Ito yung pardon letter mo. Huwag kang magsama dyan sa paparusahan ng Panginoon. You have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You have to believe, you have to repent and trust on the Lord Jesus Christ. Totoo ito. Hindi ito bola-bola lang na sinasabing, kayo dyan, okay lang yan sa inyo. Magpa-stay kayo dyan sa inyong mga religion, mag-stay kayo dyan sa inyong self-righteousness. This is the gospel that Jesus Christ died for your sins. You have to believe that. You have to abandon all your self-righteousness and believe on the Lord that He will only the one who will save you. Salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given to men in which we will be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ikinaliligtas ng mga tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Sabi ko nga kanina, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung hindi pa malinaw sa iyan na ang self-righteousness mo, ang kabutihan mo ay hindi makakaligtas iyo, now is the time to hear the gospel that Jesus Christ died for your sins. You have to take the righteousness of God, the righteousness of Jesus Christ. You have to believe in the Lord Jesus Christ that He will be saved. Di tayo patulog-tulog at may mga Kristiyano dito na nakakarinig din dito. Hindi tayo patulog-tulog. We are the deliverer of the pardon message, the pardon letter na may mga mamatay. The day of the Lord is coming. Gising na kayo. So ito yung dalawang klase ng tao doon. Yung mga patulog-tulog, nasa gabi sila, nandoon sa maliwanag, no?
Ngayon, sabi na to, therefore comfort each other and edify one another just you also are doing. So, ang pinaka-objective talaga nito mga partners, we have to comfort ourselves, we have to edify. Magsama-sama tayo. Hindi to kapanahunan na maghiwa-hiwalay tayo. This is the time na magsama-sama tayo sa Panginoon. Huwag tayo maghiwa-hiwalay. Hindi tayo mag-away-away. We have to present the gospel peacefully. We have to present the gospel patiently, na dapat maintindihan itong mga tao na your religion, kung saan ka mang religion, technically cannot save you. Kasi, pero sabi naman doon, ang religion ay makakaligtas. Kasi ang religion na yan, yun ang magtuturo sa iyo. But that religion itself will not save you. Only Jesus Christ can save you. Kaya, kino-comfort natin dito. Bilang pagtatapos to. Bilang pagtatapos, no? Pinapakita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makikita natin na meron talagang the day of the Lord. The day of the Lord, mga partners. Dadating yan, the day of the Lord, na dadating siya upang paparusahan ang mga hindi nagbibilib kay Jesus Christ at isasama niya sa kanyang kaharian na nagbilib kay Jesus Christ. Ngayon, mamimili tayo. Saan tayo? Doon ba tayo sa people in darkness? O doon tayo sa people in the light na maliwanagan tayo? Kaya nga pinapanalangin natin sa Panginoon na sana ma-regenerate tayong lahat. Mga tao makikinig dito, mabuksan ang kanilang puso-isipan na si Jesus Christ lamang ang kaligtasan. Sabi dito, for God did not appoint us for the comfort side. For God did not appoint us to wrath. No? Whether this is the wrath during the tribulation or the wrath during the end of times na talagang matatapon ka doon sa lake of fire, you are not appointed unto wrath, but to obtain salvation. Paano? Through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we will wake or sleep, we should live together with Him. Mga kapatid, the gospel is summarized in this way. Jesus died for me. Jesus died for me. His salvation is enough. It is finished. All you have to do is believe, trust in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Mga partners, yun po ang message natin ngayon. Huwag na tayong mapatulog-tulog. Dapat nandun tayo sa ating kalagayan na naliligtas tayo. Mamaya sa ating messenger chat, I hope everybody can join. Marami tayo doon para i-discuss natin itong mga bagay. Let us pray muna mga partners sa tennis court. At sa mga nakikinig, salamat din po sa inyong pakikinig. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po Lord ay nagpapasalamat sa panahon na binigay mo sa amin upang maipahayag po Lord ang magandang balita na ikaw ay dadating upang kami Lord ay i-judge at kami Lord ay nananalangin na sa kapanahonan yan, nandun kami sa day or the light, hindi kami doon sa darkness na hindi natin alam na dadating ka Lord. Kami ay nandoon Lord at may comfort sa aming buhay, sa aming puso na kami Lord ay kasama mo sa iyong kaharian Lord. Bless mo Lord ang mangkikinig sa mga tao na hindi kasama sa tennis group. Bless mo rin po sila Lord upang maintindihan nila Lord ang mga bagay na to, that Jesus Christ died for our sins. That you died for our sins Lord. Salamat muli Lord at dalangin namin to Lord. In Jesus' name, Amen.